Okay, magandang araw po sa lahat. Nandito naman po tayo ay maglalahad ng ating pong nasagap na balita dito po ngayon sa Pilipinas. By the way, bago po tayo magtutuloy, kumusta po sa ating mga OFW? Kumusta po kayo dyan, kasamang pamilya nyo, kumusta po ang trabaho nyo, alright? And saka po sa ating mga kaibigan ng mga Pilipino, saan mang dako ng mundo. Okay, so bago po tayo magtutuloy, alam nyo po, napakagandang balita ito dahil ito ngayon ang kumbaga sa movie, this is a top rated movie na kailangan mo talagang subaybayan. Alright, so bago po tayo magtutuloy, gusto ko lang pong ipakilala ito pong product natin na JC Organic Barley. Alright, so available na po ito worldwide. So ang gagawin nyo lang para po kayo makabili nito na original, type nyo lang po or i-click nyo www.jcshop.ph/008-59704. Okay, bakit po? Dahil para po kayo makabili ng legit na product, nitong product na JC Pure Organic Barley, available po worldwide, hindi lang sa buong Pilipinas. Mabibili na po ito worldwide. So anumang bansa po tayo, makakabili na kayo nito. So ulitin ko lang po, i-click nyo lang po www.jcshop.ph/008-59704. Okay, alam natin po na ang barley ay napakagandang food supplement, and marami na pong umiinom nito at unti-unti na po silang natulungan para mapagaling sa kanilang iba't ibang karamdaman. Okay? So sa lahat sa inyo naman po diyan na gusto magpapayat, maganda po ito inumin kasi po meron itong tinatawag na fiber. Dalawang klaseng fiber, what you call this, insoluble fiber and then soluble fiber. So nakakatulong ito para mabawasan ang ating timbang at lagi po tayong healthy everyday hanggang sa buong taong ito. Alright? So tuloy po tayo. Okay, so ilipat lang natin ha. Okay, ang pag-uusapan po natin ngayon ay itong ang tawag nito, ang problema sa bansang ito. Okay? Alright, so ngayon kasi po ang pinag-uusapan kasi ngayon sa Pilipinas ay tungkol po dito sa ating national budget na tinawag budol. Okay? So para maintindihan natin ang umpisa ng lahat kung bakit tinawag ito na Budol Budget 2025, mangyari kasi gumawa ako ng isang presentation para masubaybayan nyo the video sequence ito okay, ito yung volume 1. Volume 1, ibig sabihin mapapanood nyo rito kung paano nila binababoy na ang paggawa ng tawag nito budget for this year 2025. So ang video na ito, this is last year, something like October. Okay, so ang na-interview nito si Congressman Marcolita. At dito makikita nyo sa unang episode, makita nyo rito na talagang sa paggawa pa lang ng what you call this budget for this year 2025 ay talagang mismong si Congressman Marcolita ay kanila na pong hinaharang. Bakit po? Natural. Kasi kung may gagawin kang kaputang inahan, katarantaduhan, kailangan mong harangin talaga ang taong naghahanap ng katarungan. Alright? So, kilala naman po natin si Congressman Marcolita na talagang mula pa sa umpisa, ipinaglalaban niya ang ating bansa. Siya po ang nakipaglaban noon, kaya po hindi natuloy ang tinatawag nating prangkisa ng ABS-CBN dahil po sa kanilang katarantaduhan na mga pinaggagawa nila noong kapanahunan na wala pang panahon ng Duterte. Okay, so tuloy lang po tayo para at least maintindihan natin kung ano po itong presentation natin. Alright, panoorin nyo po. Kailangan po kasing makipagtanong ako sapagkat gusto kong malaman
anong bahagi ng 6.325 trillion na budget natin para sa isang taon ang maaaring maging kabahagi ng mga kababayan nating kapos na kapos sa buhay. Ngunit hindi po tayo pinayagan, wala po akong magagawa. Ngayon lang po ako makakakita uli ng isang pagkakataon, may pong miyembro ng majority katulad ko, hindi na pwedeng magtanong. Puro lang po yung miyembro ng minority. Hindi po ganun ang tradisyon namin eh. Pinigilan ng House leadership si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na makapagtanong sa plenary deliberations ng panukalang mahigit sa 6 na trilyong pisong national budget para sa taong 2025. Ikinagulat ng mambabatas na hindi siya hinayaan mabusisi ang naturang pondo. Ayon kay Marcoleta, sa kauna-unahang pagkakataon di umano ay puro lamang miyembro ng minority ang pinayagang makapag-interpolate na taliwas sa tradisyon ng budget deliberations, kung saan bahagi ng debate ang majority na kinabibilangan nito. Ikinadismaya pa ng kongresista na ang tanging layunin lamang daw ng House leadership ay tapusin daw ang budget deliberation at maipasa ang pondo ng nasyonal sa lalong madaling panahon. Okay, pause po tayo. Magbigay po tayo ng reaction dito. Nakita nyo sa video ito na talagang hinaharang nila si Congressman Marcolita na membro po ng majority na para sana magtanong nitong pinaplanong budget for 2025 this year. Alright. So, ang nangyari, may mga katanungan po si Congressman Marcolita na para sa kanya ay kaduda-duda at kailangan itong ma-interpolate o maitanong sa kanilang kasamahan. Pero nagtaka siya na siya mismo ay membro ng majority, bakit po hinarang, okay, at mas binigyan ng pagkakataong magtanong ang minority. Nakita nyo? Sa pagplano pa lang, pagbuo pa lang nitong budget 2025, mga Pilipino, gising na po tayo, gumising na po kayo, may ginawa na po silang katarantaduhan. Alright? So, si Congressman Marcolita na sa umpisa, ipinaglalaban niya ang tama para sa bayang ito. Pero, merong isang tao sa Kongreso na talagang ayaw sa kanya. Okay? So, panoorin natin para lubos nating maintindihan ang inumpisahan o binalangkas nilang budget for the 2025 election. Kailangan po natin tapusin ang video para maintindihan mo ang susunod na kaganapan dahil ito ang una kong tinatawag na pinamagatan nating teleserye Budol Budget 2025. Dagdag pa ni Marcoleta, hindi umano mabilisan ang pagpasa ng budget at nararapat lamang na maintindihan at malaman ng taong bayan kung saan gagamitin ang napakalaking pera na ito. Reaksyon ng netizens, hawak talaga nila Martin at Saldico ang national budget. Silang dalawa maghahati ng kickback mula sa mahigit na 6 na trilyong budget. Kaya minadali nila ipasa iyan para wala ng usapan o tapyas na mangyari. Kukulangin. Okay, so pause muna tayo ha. Naalala nyo nung humarap si VP Sara sa Kongreso, that was last year, 2024, di ba po sinabi niya sa kanyang press con na ang hawak ng budget ng bansa ay isang tao lang. Ito ay si Congressman Ko. Okay, si Congressman Ko. Tandaan nyo ha, Congressman Ko. Alright, mamaya magtatanong tayo, nasaan na ngayon si Congressman Ko? Okay, tuloy tayo sa ating teleserye Budol Budget 2025. Target nilang kickback if ever bawasan pa national budget. Plus balato pa ni Stella Kimbo na rags to riches dyan sa pambansang budget. Ayun. Ang laki ng ating pondo pero napakababa ng benepisyo ng mga taong bayan. Kung gaya lamang ni Congressman Rodante Marcoleta ang mga opisyales na may malasakit sa mga kababayan, ay hindi tayo maiwanan ng panahon
Nakakalungkot lang ang ibang opisyales para lamang sa kanilang vested interest. Please, for the sake of our less fortunate Filipino majority, I respectfully urge you to champion transparency. It is disheartening to learn that many of us have chosen to settle abroad due to the persistent corruption that pervades every sector of the government. However, what about the Filipinos who have never had a fair chance in life due to extreme poverty? What opportunities do they have? Congressman Marcoleta, sana ma-follow up po yan. Talagang ninakaw nila at pinaghatian yung pera. Bakit ginanya ng pondo? Sana makulong at mapanagot ang gumawa niyan. Sana ikaw ang magtanong kay Kimbo para masukol na ang pagnanakaw at mapanagot ang mga kasabwat. Deliberate ng budget ng 2025 sa ating kapulungan sa plenaryo. Ako po ay nakatalaga sana makapagtanong ng mga ilang bagay sapagkat gusto kong linawin sa panig ng mga constituents na i-represent natin sa Kongreso ay kinakailangan po na malaman ko kung ano po yung bahagi ng 6.325 trillion pesos ang siyang magiging benepisyo. Ibig sabihin, ang siyang tutulay doon sa panig ng mga kababayan nating nasa kapos ng buhay. Alam ko po kasi na dalawa yung target ng ating Tama. national budget para sa isang taon, 2025. Kailangan po kasing makapagtanong ako sapagkat gusto kong malaman anong bahagi ng 6.325 trillion na budget natin para sa isang taon ang maaaring maging kabahagi ng mga kababayan nating kapos na kapos sa buhay sapagkat sila po ang pinaka-representa ng aming party list. Ito yung Sagip party list. Sakit. 1-digit inflation o 9-digit poverty incidence. Nangangahulugan po talagang mababawasan ang mahirap. Ngunit dahil nga po sa wala namang gumagawa, walang nagsisimula para gawin, mananatili po mahirap yung mahirap. Isa na naman pong tradisyon ang mukhang ayaw po nilang pahalagahan. Sapagkat ngayon lang po ako makakakita uli ng isang pagkakataon ngayon pong miyembro ng majority katulad ko, hindi na pwedeng magtanong. Puro lang po yung miyembro ng minority. Hindi po ganun ang tradisyon namin eh. Ang tradisyon namin, mauuna lamang pong magtanong yung minority. Pagkatapos, kasunod na naman ang majority, maging alternate na po yun. Hanggang maubos na yung minority, dahil po konti lang sila. Kami ng mga majority ngayon, ang pwede nang magtanong sa lahat ng ahensya. Ngunit hindi po tayo pinayagan, wala po akong magagawa. Ang akin lamang sanang pagtatanong ay nakatuon lamang doon sa tinatawag na general principles. Para lang po yung tono ng pagde-deliberate ng budget ay mailagay natin sa wastong perspektiba. Ngunit kagaya nga po ng aking pinaliliwanag, ayaw na po nila kami magtanong sapagkat ang tangi nilang layunin ay tapusin kagad ang deliberation ng budget sa plenaryo sa lalong madaling panahon. Ako po'y nalulungkot sapagkat hindi po mabilisan ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, makilala natin, makilatis natin, maintindihan natin, may paliwanag natin sa mga tao na sila yung beneficiaryo ditong isang napakalaking cheque na ito na ang kanyang katapat na halaga ay 6.325 trillion. Saan gagamitin ang checking ito? Kailangan kasing masagot ng diretsahan at ng walang pag-aalinlangan. Diyan sa budget, isang checking napakalaki ang halaga. Ilang kababayan nating mahihirap ang mababawas natin. Okay. So mga kaibigan, isa lang ang punto rito na gustong ipaalam sa atin ni Congressman Marcoleta na sa umpisa pa lang ng deliberation ay talagang hinaharang na siya na hindi siya pwede magtanong sa mga kasamahan niyang kongreso na mismo si Congressman Marcoleta ay membro po ng mayorya. Okay. Pero pinagbawalan po siya.
So kailangan niyo natin ito maintindihan bakit ho siya pinagbawalan para hindi ho niya mabusisi ang gagawing katarantaduhan nitong tinatawag natin sa episode Budol Budget 2025. Alright? So, narinig po natin na napakaganda po sana ang hangarin ni Congressman Marcolita para po dito sa budget nating 2025. Okay, so ito pa lang ang una nating pasabog na tinawag nating episode 1, Budol Budget 2025. Abangan nyo po ang episode 2. Dahil ang episode na to ay doon na naman yung maliwanagan unti-unti hanggang sa matapos ang episode na to, hanggang sa dumating tayo sa punto na talagang magugulat ang lahat, magkakagulo ang buong Pilipinas dahil nitong Budol 2025 budget. Marami pong salamat sa inyo. Naway nagustuhan nyo po ang aking presentation ngayon. At huwag nyo kalimutan i-share nyo ang ating channel at patuloy tayong mag-subscribe para po pag dumami na po tayo rito, abay kagaya po ng mga kasama natin ng mga vlogger, tayo po sana ay makatulong sa mga kapwa nating Pilipino na kahit sa maliit na bagay ay pwede po tayo makapagbigay sa kanila. Okay po, yan po ang magandang hangarin ng channel na ito. Bakit po nabuo natin. Marami pong salamat at sa mga kapatid nating Muslim, assalamualaikum po sa inyo at sana ay nasa magandang kalagayan po kayong ating mga kapatid na mga OFW. Alam naman natin na mahirap ang buhay bilang OFW at lagi ko po itong inuulit ng mga OFW ay tinatawag talaga natin na kayo po ang mga bayani ng ating bansa, dahil kung hindi po sa inyo matagal na pong tumaob ang ekonomiya ng ating bansa. Marami pong salamat sa inyo. See you next episode. Bye bye.